Nilalamig po ba kayo? Malamig po, no? Wala pa po yung katabi nyo eh. Nag-iinit pa daw ng tubig. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon po, first Sunday of the month and first Sunday of 2026. Amen. And God is so good. Amen? Hallelujah. Sigaw nyo nga po, God is good. Amen. God is very, very good. Amen. Sa buhay po natin, walang panahon, amen, na hindi po nagparanas ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nagbabago po ang panahon, pero ang pag-ibig, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen po ba? Amen. Totoo po ba yon? Hindi nagbabago ang ating Diyos. Bagkus sabi po ng kanyang salita sa Lamentation, amen, ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa sa bawat umaga. Biruin mo po yun, no? Si Jeremiah, may panaghoy. Mayroon po silang sitwasyon na hindi po maganda, no? Sa bansang Israel. Pero nandun po yung kanyang pagkilala sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Nandun po yung kanyang pagkilala sa Diyos na kung saan ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago. He is the God. In every season, siya po ay patuloy na nagpaparana sa bawat isa sa atin. Kaya marapat lang po na ibigay natin ang ating pinakamabuting pagsamba sa ating pong Panginoon. Kapatid, if you feel like dancing, kung gusto nyo pong sumayaw, amen, feel free. Sumayaw po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Amen. Nakikita niyo po ba yung mga thunders? No. Hindi lang po mga bata ang pwedeng sumayaw. Tayo pong lahat, no? Lalong-lalo na sa pagpupuri sa ating Diyos. If that is the way yung expression nyo, yung kapahayagan nyo ng pagpupuri sa Diyos, sige po, gawin po natin. If you feel like jumping, amen, walking, amen. Tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon ng sabay-sabay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Praise you, Jesus. Ibibigay po namin ang pinakamabuting pagsamba sa iyo, O Diyos. Ibibigay namin ito ng todo-todo, Panginoon. Hallelujah! Woo! Yes, Lord! Higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Thank you, Lord! Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na! Sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Bigay ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay. Oh, hallelujah! Yes, Lord! Sa'yo ang papuri, O Diyos! Ay, tatalo. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Thank you, Jesus! Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na! Sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya nagniningning sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Wala
sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya sa buhay ko. Tayo na! Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya naglilingling sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil. Bigay mo na, kapatid! Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil! Hallelujah! Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil. Isa pa! Hallelujah! Yan, Lord! Sama-sama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay. Hallelujah! Yan, Lord! Oh! Yes, Lord! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Yes, Lord! Todo bigay po tayo sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Tingnan sa katabi niyo. Magpuri tayo sa Diyos! Ngayong araw na to, huwag tayong magpapaiwan! Patuloy tayong magpuri para sa ating Diyos! Hallelujah! Jesus! Kapag nalulumbay, ikaw ay saya. Matibay na sandigan ko pag may alala. Kapag nababalisa, ikaw ang kalma. Kalungan ko sa unos ng pangamba. Bawat araw kabutihan mo ang tanglaw. Bawat hininga, puso ko'y nagumapa. Sabay-sabay! Itataas, itataas kita. Oh Jesus, karapat-dapat ka. Itataas, itataas kita. Oh Jesus, tunay kang dakila. Yes, Lord! Itataas ka po namin, Panginoon! Pag nalulumbay, ikaw ang saya. Matibay na sandigan ko pag may alala. Kapag nababalisa, ikaw ang kalma. Kalungan ko sa unos ng pangamba. Sa araw-araw kabutihan mo tanglaw. Bawat hininga, puso ko'y nagumapa. Itataas, itataas kita. Oh Jesus, karapat-dapat ka. Itataas, itataas kita. Oh Jesus, tunay kang dakila. Itataas, itataas kita. Oh Jesus, karapat-dapat ka. Itataas, itataas kita. Oh Jesus, tunay kang dakila. Hallelujah!
kita, oh Jesus, tunay kang dakila. Itataas, itataas kita. Taas po natin ang Oh, ating mga Jesus, kamay para sa ating Diyos. karapat ka. Itataas, Hallelujah! Itataas kita, oh Jesus, tunay kang dakila. itataas. Sige po, taas po natin ang ating mga Oh, kamay. Jesus, karapat ka. Bata, matanda, lahat ng people, at lahat po Oh, kayo. Jesus. Mas taas na kamay para sa ating Diyos. Itataas, itataas kita, oh Jesus, Karapat ka. itataas, itataas kita, oh Jesus, tunay kang dakila. Itataas, itataas kita, oh Jesus, karapat-dapat ka. Itataas, itataas kita, oh Jesus, tunay kang dakila. Hallelujah! Tunay kang dakila, Panginoon. Dakila ka. Dapat itaas sa aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Karapat dapat kang itaas, Ama. Hallelujah. Kapatid, purihin po natin ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Lahat ng papuri ay sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Karapat dapat kang itaas, oh Diyos. Karapat dapat kang purihin. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, oh God. Oh, lahat ng sa amin sa'yo. Jesus. Hikayang sulat sa lapis o papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di mailalarawan ng matalino mang nilalang. Kahit ipunin kong kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighani, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila Dakila Sinasamba ka namin, Jesus. Mabuti ka, Panginoon. Ika'y tapat, O Diyos. You are faithful. You are just. Salamat, You are to be exalted. Hallelujah. Jesus, The name above all names. You are Jesus. Dakila Tunay nga, Panginoon, walang ibang dakila sa buhay namin, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa amin, Panginoon, ng unconditional, ng walang hinihintay na kapalit. Walang iba na nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay niya para sa amin, kundi ikaw lamang po, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan, pinaparangalan, Panginoon. Nararapat lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa nag-iisa at natatangi namin, Panginoon. Sa iyo, Panginoong Jesus, ang papuri, ang karangalan, at ang pagsamba, Panginoon, at ang iyong paghahari sa mundong ito, Panginoon, ay tunay nga na magpakailanman, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong salita na siyang patuloy, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kagalakan, Panginoon, ng kalakasan. Hindi mo kami, Panginoon, kailanman binigo. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay buhay. Ito ay totoo, O Diyos. Ito ay buhay. Kapatid, sa umagang ito, nawa, ituon mo ang iyong puso, ituon mo ang iyong kaisipan sa salita ng Diyos na may ahasik ngayong umagang ito. At tunay nga, sa buhay mo, sa buhay natin, ni minsan ay hindi nagkulang ang Diyos. Ang katapatan niya ay laging nariyan. Ang katapatan niya ay magpakailanman. Panginoon, alam po namin na sa buhay namin, ikaw lamang ang siyang tunay na kailangan namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon,
ang makakapagpasatisfy sa kung ano man ang hinahanap ng aming puso, ng aming kaluluwa. At ang iyong salita ang siyang tunay na magpupuno, Panginoon, ng kung anumang kakulangan na meron sa amin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoong Hesus. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang laki ng pag-ibig mo. Diyos kang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Tunay nga po sa buhay natin, dakila ang Diyos dahil sa kanyang katapatan, kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Po first Sunday po tayo ngayon, kaya meron po tayong Agape Report, no, for 2026. Ayan. So yung natanggap po natin for the month of December is 144,000 pesos. Amen. Yun po ang natanggap natin for the month of December. So, yung pong ating mga pledgers, last na nag-report po ako for the month of November, meron tayong 73 pledgers. Pero naragdagan po tayo ng 11. Kaya we have now 84 total pledgers. Amen. At alam ko po, madadagdagan pa yan. Amen. So last November, ang natanggap po natin is 170,100. So for the month of December, ang pumasok po ay 144,000. So total, meron na po tayong na-receive na 314,100 pesos. Amen. Glory to God. So yung mga nag-pledge po, yung total amount of pledge po natin dati is 1,659,300 pesos. Pero noong December, meron na lang pong nag-commit. Nadagdagan po siya ng 115,500. So ang total amount pledge po natin is 1,774,800 pesos. Palakpakan po natin ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, patuloy pa rin po yung ating, open pa rin po yung pledging natin. So, sa lahat po ng sumali sa ating Agape Report na hindi po nakapag-fill out ng form, pero nagbigay lang siya, kindly po, mag-fill out po tayo ng form para malaman po namin talaga yung exact na pinledge ninyo. Amen? Meron po kasi mga nagbigay na hindi sila nag-fill out ng form. No? So kung nagbibigay po tayo, nakalimutan natin na mag-fill out ng form, available po yung mga pledge form natin sa likod. At yung mga hindi pa po na sumali, welcome na welcome po tayong sumali sa Agape Report na ito. Salamat din po sa kapatid natin na nagsumali sa Agape Report na nasa abroad. No? So yung ating mga kapatid na nasa abroad, welcome din po kayo dito sa ating Agape Report. Amen. So marami pong salamat.
Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Naranasan po namin, Panginoon, sa nakaraang taon na pinagpala niyo po, Panginoon. Pinasagana o Diyos. Naniniwala po kami sa panibagong taon na ito o Diyos. Ang kasaganahan, ang pagpapala, Panginoon, ang patuloy o Diyos na bubuhos sa buhay ng bawat isa amin. Ang kanya-kanya po namin negosyo ay patuloy na ulad at aangat, Panginoon. Ang kanya-kanya po namin trabaho, Panginoon, ay patuloy na yayabong, Panginoon. Patuloy na aasenso at aangat, Panginoon. Kami nagsasalita, O Diyos, ng pagpapala sa bawat buhay po namin sa oras na ito, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo po ang aming source, Panginoon. Na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng aming mga tinatangkilik sa buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, tanda o bilang pasasalamat, Panginoon, bilang pagpapakita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagpupugay, nagpapasalamat, at nagpupuri, Panginoon, sa mga bagay na aming natanggap. Ang oras na ito, O Diyos, ang tamang avenue, tamang oras, Panginoon, para kami, Panginoon, ay makapagpahayag ng aming pasasalamat sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya salamat, O Diyos, sa larang ito ng iyong ministeryo, na patuloy, Panginoon, na nagagamit upang patuloy na sumulong, umabante, Panginoon, ng iyong gawain dito sa lupa. At patuloy, Panginoon, ito rin ang aming kapahayagan, ng aming pasasalamat, pagpupuri at pananampalataya at pagpapakita na kayo ang aming pinanggagalingan, Panginoon. You are our Jehovah Jireh, Lord God. You are our provider, Lord. Thank you, Lord. We glorify you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa iyo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Amen. Hallelujah. Mayroon po tayong bagong dalo sa araw na ito. Si Ram Silin. Thunders talaga. Rome Cedric Pring. Ayan po. Pangalan po niya si Rome Cedric Pring. Nasaan po siya? Ayan po. Good morning, brother. Tayo po tayo from San Simon, Pampanga. Invited by Brother Miko Yumol. So tayong lahat po ay tumayo at magbatian po tayo. Amen. Batiin po natin ang bawat isa. Sama-sama Ikaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Lumigay sa papuri ko, lumigay sama-sama to, lumigay walang tigil to, lumigay. Lumigay! Sa papuri to, lumigay sama-sama to, lumigay walang tigil
Praise God. Amen. Nakaka-bless po yung ating mga pioneers. Talagang todo bigay sila. Amen po. Sana tayo po lahat, todo bigay kapag tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Karapat dapat po siyang itaas, papurihan sa ating mga buhay. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. So, Happy New Year po sa ating lahat. Manigong bagong taon. Okay. Sino po dito yung may mga hangovers pa? Diba? Haba ng holidays natin. No? Parang sinasabi natin, may pasok na bukas. Ayan na naman. Okay. Pero tayo pong mga mananampalataya, sabi nga, lagi po tayong tagumpay. No? Hindi problema yung unang pasukan o Lunes, no, sa ating buhay, kundi araw-araw masigla tayong pumapasok, masigla tayong nag-aaral because we are children of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung mga Kristiyano, no? At ang patnubay, gabay ng Diyos ay nasa atin, anuman po yung ating ginagawa araw-araw. Amen po? Okay? So, mamaya may year-end party pa po ang music. See you po later. Okay, meron pa pong mga humahabol, mga huling hirit na mga parties ngayong araw na ito. Kasi bukas may pasok na. Okay, so it's 2026. Okay, another year. And siyempre, another exciting theme and topics. Ngayong 2026. And our theme for 2026 is reigning in life. Ayan, reigning in life. Now, the question is, ang tanong po, are you reigning in life? Tanong mo nga yung katabi mo, are you reigning in life? Nagahari ka ba sa buhay? Yung Tagalog niya, di ba? Nagahari ka ba sa buhay? Namamahala ka ba sa buhay? Okay? So, ano pong sagot nila? Okay? So, maaari pong ngayon na hindi po masagot. Baka sagot nila, ako yung hari sa aming tahanan. Ako yung hari ng sablay. Ako yung hari sa labahan. Hari sa inuman. Hari sa sugatan. Hindi po yun, no, yung ibig nating sabihin. Okay? So, as we go along, maunawaan po natin what is really reigning in life. Ano po ba talaga yung pag sinabi mong nagahari ka sa buhay. Okay? So, during last quarter of 2025, parang last week lang yun, no? Okay? So, diniscuss po natin that Christ is already reigning. Diba? Na si Kristo ay nagahari na. Malinaw na po ba sa atin yon na si Kristo ay nagahari na ngayon? Okay? So, hindi po sa future pa lang. No, hindi pa lang sa kanyang pagbabalik, hindi pa lang sa araw na darating siya, doon pa lang mag-i-start ang paghahari na. Kundi, noong pamang, after His ascension, after His resurrection and ascension, naghari na po ang ating Panginoon. Okay? So, naghahari na po siya sa ating mga buhay. So, yun po yung ating napag-aralan. It is a present reality. Ito po ay kasalukuyang, ito po yung katotohanan, no? Ito yung realidad sa kasalukuyan, siya'y nagahari. Ganon din po yung reigning in life. No? If the reign of Christ is present, ganon din po yung reigning in life, yung paghahari ngayon sa buhay. It is a daily experience of every believer. Ito po ay araw-araw na karanasan. No? Kasalukuyan kasalukuyan. Ito ay araw-araw na karanasan ng isang mananampalataya kay Kristo. Okay? So, reigning in life ay bunga po, no, ng implication po ito ng kamatayan, ng pagkabuhay na muli, ng pag-akyat ng ating Panginoon at ang paghahari niya. Okay? Without those, no, kaya po natin pinag-aralan ng mga yon, without those things na nangyari sa ating Panginoon, we cannot reign in life. Okay? Tandaan po natin, reigning in life is a byproduct or a key result of the reign of Christ, or of death, resurrection, ascension, and reign of Christ. So, sabi nga po sa ating first slide, okay, yan po yung ating year theme. Yung ating pong first quarter theme is redeemed to reign. No? Pero nice ko po munang mag-focus dun sa reigning in life, yung 2026 theme po natin. Okay?
Next slide. Ang sabi po niya, the reign of Christ is not merely a doctrine to be studied. Hindi lamang po isang doktrina na pinag-aaralan, but it is a life to believe. No? Ito ay buhay na kailangang isapamuhay. It is a life to believe. What is that life? It is that life of Christ na nasa sa atin. It is the life, no, that shines in the darkness. Ito ay isang buhay na nagliliwanag sa kadiliman. Diba, inawit natin kanina, liwanag mo'y nang niningning sa aking buhay. No? Through us, no? Through us, sa pamamagitan natin ng mga mananampalataya, ang liwanag ni Kristo ay nagniningning sa kadiliman, nagniningning sa lahat ng tao. Nagiging patotoo ang ating buhay. Ibig sabihin, nagiging patotoo ang ating buhay kung sino ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Our life shines in the darkness. Buhay po natin ay nagniningning sa kadiliman. A life that flourishes in the midst of crisis. Isang buhay na nagpo-flourish. Alam po ninyo, tinignan ko sa dictionary yung flourish. It means it blooms, no? Nagbo-boom, hindi lang nagbo-boom, nagbo-bloom. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagbo-bloom siya. Bakit ka blooming ngayon? Sabihin mo, bakit ka blooming ngayon? Blooming ba yung katabi mo? Pero may mga problema yan. Di ba? May mga pinagdadaanan yan. Pero bakit tayo nakakatawa? Bakit tayo nagbo-bloom? Because we have Christ in our lives. Di ba? Nandito si Kristo sa buhay natin. Walang dahilan para tayo maglukmok, no, sa kalungkutan. But we bloom, we flourish. No, in the midst of crisis, sa kabila ng mga crisis sa buhay, problema, suliranin sa buhay, we flourish. At yan po ay pangako ng Diyos, the righteous will flourish. Mamaya babasahin po natin, the righteous will flourish. Magbo-bloom, magniningning, no? Magpo-flower. Flowering, sa isang halaman, nagpo-flower siya, ibig sabihin nagbo-bloom. Nag-grow siya. Nagniningning siya. It flourishes. It prospers. Yun po yung ibig sabihin ng flourishes. No? Umuunlad, lumalago, no? Sumasagana. That is flourishing. In the midst of crisis. A life that grows and matures continuously. Continuously. Yung paglago natin, yung pagmamature natin ay tuloy-tuloy. No? We grow and mature in the knowledge of God. Patuloy ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Kung 10 years ka ng Kristiyano, kung paano ka nagsimulang kakilala mo ang Diyos, tapos ngayon, ganun mo pa rin siya kakilala, ibig sabihin hindi ka nag-grow. Diba? Kung yung pagkakilala mo kay Kristo 10 years ago, ay kamukha pa din ngayon ng pagkakilala mo sa Kanya, ibig sabihin hindi ka nag-grow. Okay? But as Christians, no, as believers, okay, we grow. Our lives, no, grows and mature. Our life grows and matures continuously, no? Toward saan? Toward God's purpose. Kaya tayo nag-excel sa lahat ng bagay, nag-grow, nagmamature sa lahat ng bagay, umuunlad sa lahat ng bagay, not for us, but for the glory of God, but for the purpose of God, para sa karangalan ng Diyos, para ang layunin ng Diyos ay matupad sa ating mga buhay. Diba? Kung ikaw ay estudyante, nag-excel ka sa iyong pag-aaral. Okay? Bakit? Gusto mong magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At gusto din ng Diyos, ang kalooban niya ay mangyari sa buhay mo. Di ba? Ang layunin niya na paunlarin ka, pasaganain ka, no, sa lahat ng bagay, yun po ay kalooban ng Diyos. Kaya nga po, we grow, no, we mature. Nagsisikap po tayo na matuto tayo at makilala natin ng lubusan ng Diyos sa buhay po natin. Nang sa gayon ay patuloy natin siyang maranasan. No, kung ano yung pagkakilala mo sa Kanya, kasi yun po yung mararanasan mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo about God, kung ano yung pinaniniwalaan mo about Christ, yun yung mararanasan mo. Diba? Hindi mag-exceed yung paniniwala mo o yung pananampalataya mo dun sa nararanasan mo. What you believe, you will experience. Ano man pinaniniwalaan mo, ano man
pagkakilala mo sa ating Diyos. Nakikilala mo siya bilang tapat na Diyos, bilang mabuting Diyos, yun ang mararanasan mo. Di ba? Kung kinikilala mo siya na siya ay tapat sa buhay mo, na hindi kanya pinabayaan kailanman, at hindi kanya pababayaan kailanman, yun po ang mararanasan mo. Because you believe it. Amen? Okay? So it is a life that accomplishes God's purposes. Nawa po, lahat ng ginagawa natin sa kasulukuyan, ang lahat mong ito ay para may sa katuparan natin ang layunin ng Diyos. Actually, ngayon, ginagawa na po natin ang layunin ng Diyos, pero hindi naman natatapos ang layunin na yan. Di ba? Pataas ng pataas ang level, no? We have different purposes in life. Bilang asawa, ano yung layunin ng Diyos sa'yo? Bilang anak, anong layunin ng Diyos sa'yo? Bilang estudyante, anong layunin ng Diyos sa'yo? Bilang manggagawa, ano yung layunin ng Diyos sa'yo? Bilang businessman, businesswoman, anong layunin ng Diyos sa'yo? God has many purposes in our lives, different purposes in our lives. And I believe, no, yung mga purposes na yun, naisa sa katuparan natin. Ako, I believe, no, nagagawa ko kung ano ang nilayon ng Diyos para sa akin. Okay? Minsan hindi madali, mahirap, no? Pero because it is God's purpose in you, God will give you the ability. Bibigyan ka niya ng kakayahan para magawa mo kung ano ang layunin niya sa buhay mo. Amen po? Okay. So we are called to reign in life, no? Tayo po ay tinawag para maghari sa buhay, no? In all areas of our lives, in all spheres of our existence, doon po tayo tinawag to reign in life, no? Sabi ko nga, in your studies, in your work, in your career, in your business, in your ministry, you are called to reign in life. Okay? But we cannot reign in life, no? Hindi po tayo makakapaghari sa buhay if we do not know who we are. Diba? Kung hindi natin kakilala kung sino tayo, hindi tayo makakapaghari sa buhay, yung reigning in life. Kaya nga po yung binasa po natin last week sa Ephesians chapter 1 verses 18 to 19, wala po sa slide natin. 'Di ba ang panalangin ni Pablo, no? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, no? The eyes of your understanding being enlightened, that you may know, ano po, para malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya. Sagana po ba ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa inyo? Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, mabuksan nawa ang inyong kaisipan. No, ma-enlighten naman ang inyong kaisipan, ang iyong puso, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa iyo, para sa kanyang mga banal. Sabi niya, at kung ano ang di masukat na kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, di masukat na kapangyarihan na kumikilos sa atin na nananalig sa kanya. If we understand this, yung pagpapalang nilaan niya, yung kapangyarihan kumikilos sa atin, imposible ba na tayo'y maghari sa buhay? Imposible ba? Hindi po. Kasi kinikilala mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa buhay mo. Okay? You can reign in life. Okay? So, reigning in life, pag sinabi po natin reign, okay? It means to rule or to have dominion. Yun po yung ibig sabihin ng reign, no? Mamahala, have dominion, no? Ikaw yung maghari, dominion. Okay? Yung katulad ng pong sinabi niya kina Adan at Eva, no? 'Di ba? Replenish the earth, have dominion, no? Over other creatures, no? Hindi niya sinabing have dominion over Eve, no? Over man. Hindi po niya sinabi 'yon, over other creatures, sa mga animals. Kaya po hindi po natin dinodominate, ano 'yon? Hindi tayo nagte-take dominion sa ating mga asawa o sa ibang tao. We do not rule yung ano yun? Nag-ahari-harian ka, no? Sa ibang mga tao, no? We are called to have dominion over other creatures. Ibig sabihin, sa lahat ng ibang mga nilalang. So it is having royal authority.
meron kang royal authority. Pag sinabing royal, di ba? Pag royalty yung pinag-uusapan, dugong bughaw. Dugo ng hari. Yung pinag-uusapan dito, ibig sabihin, royal authority galing sa Diyos. It's a divine authority. Kapangyarihan na galing sa Diyos to reign. No? We could rule, we could have dominion because we have that royal authority. So reigning in life is exercising God-given authority. Yun po, yung authority na yun. Ang paghahari daw po sa buhay ay yung paggamit ng ibinigay na kapangyarihan ng Diyos. Kanina nasabi po natin, binigyan tayo ng Diyos ng di masukat na kapangyarihan. Ang tanong, ginagamit mo ba ang kapangyarihan yon? Do you use that authority? Do you exercise that authority? Okay? Kahit na po mayroon tayo, walang problema kung mayroon tayo o wala. Mayroon eh. Sinabi ng Diyos, mayroon tayo eh. Pero ang tanong, ginagamit mo ba? Ginagamit mo ba yung authority na yon? Sige po, tanungin niyo yung katabi mo. Ginagamit mo ba yung authority na yon? Sana ang sagot lahat ay yes. Di ba? Yes. I use that authority. Okay, mamaya, pag-aaralan pa po natin, what is that authority? Involves living a mindset of victory. Mindset, kaisipan na tagumpay, ng tagumpay. Hindi yung kaisipan ng defeat. Hindi yung kaisipan na ikaw ay talunan. Kaisipan na ikaw ay bigo, ikaw ay bagsak, ikaw ay, yan nga, ikaw ay talo. No? That is not the mindset of a Christian. The mindset of a Christian is a mindset of victory. Why? Because Christ already won for us. No, He was victorious. At He is victorious, therefore we are also victorious because of our union with Him. No, tayo rin po ay mananagumpay. Kaya alisin po natin sa ating kaisipan, yung kaisipan na ikaw ay talo, na ikaw ay defeated, but have a mindset of victory. Tagumpay! Diba? Tagumpay, laging tagumpay. Amen? Okay? So, reigning in life is also walking in the Spirit. Di ba? Sabi niya, walk in the Spirit, then you shall not gratify the works of the flesh. No? When you walk in the Spirit, you live what the Spirit wants, what the Spirit leads you. No? Kung ano yung sinasabi ng Espiritu sa'yo, no? Through the Word of God, yun po yung nilalakaran mo, yun ang sinabubuhay mo. You are walking in the Spirit, you are walking by faith, you are living by faith. That is walking in the Spirit. Lumalakad tayo sa patnubay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga po, we always listen to Him. No? Magkaroon tayo ng panahon na makinig, manahimik at makinig sa Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Nang sa ganon, ang gabay niya, ang karunungan niya, ang siyang ating pong marinig at may sagawa sa buhay po natin. So, reigning in life means living purposefully under Christ's Lordship. Yung po yung sinasabi ko kanina. Wala na pong isang pinakamasaya at magandang buhay kundi ang alam mong nabubuhay ka sa layunin ng Diyos. Di ba ba? Alam mo na naigagawa mo kung ano ang nilayon ng Diyos sa'yo. No? Yung purpose ng Diyos sa'yo. Yun na po yung pinakamapayapa, masayang buhay. No? For me, that is yung fulfillment, no? Satisfaction sa buhay, ang alam mong nagagawa mo ang kalooban, ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Not aimlessly. Ibig sabihin na not aimlessly, hindi ka sumusuntok sa hangin. Diba? May patutunguhan ng buhay mo, may direksyon. Dahil alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos, alam mo kung ano ang layunin ng Diyos, mayroong direksyon ang buhay mo. Hindi ka suntok sa hangin. Hindi ka palikol-likol, kundi diretso ka kung ano ang purpose ng Diyos para sa iyo. Amen? Not aimlessly. Mayroong direksyon ang buhay mo because of Christ. Amen? So we are called, okay, to reign in life. Okay? Reigning in life
Ayun po, sinabi ko na po pala. So, life as a direction and meaning. Ang buhay po ay may direksyon at may kahulugan, no? When we say, because Christ reigns, no? Mayroon direksyon ang ating mga buhay. So, tayo po, araw-araw ay participants, no? Tayo po ay participants. Yung involved po tayo, no? Sa plano ng Diyos, no, sa buhay po natin. Ibig sabihin, kapag ang iyong mga plano, ang iyong mga desisyon ay naka-align, no, sa layunin ng Diyos sa buhay mo, that means you are reigning in life. Di ba? Nakuha po ninyo yun? Kapag ang ating mga desisyon, mga plano sa buhay, mga balakin sa buhay, ito po ay naka-align, no, sa layunin ng Diyos sa buhay po natin, you are reigning in life. Okay? So sa Romans chapter 5 verse 17, doon po natin nakuha ang word na reigning in life. So sabi po sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana, eto na naman, pinagpala ng sagana, at itinuring na matuwid ng Diyos, no? Itinuring na matuwid ng Diyos ay, ano po yung nakasaad? Maghahari sa buhay. Okay? Sa English po, napakaganda ng kanyang mga, yung wordings niya. Sabi po niya sa King James, New King James Version, for if by one man's offense death reigned through the one, much more, naka-under yan, much more, no? Higit pa, no? Much more, those who receive abundance of grace. When we say abundance, it is more than adequate. Di ba? It's more than sufficient. Marami. Okay? Malaki. No? That's the abundance. No? Abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. So, sino daw po yung magre-reign in life? There are two qualifying factors. No? Ano po yung mga qualifying factors? Those who receive the abundance of grace. Sila daw po na nakatanggap ng mayamang biyaya ng Diyos. Mayamang pagpapala ng Diyos. Okay? Lahat po ng nakatanggap ng mayamang pagpapala ng Diyos, magsabi ng Amen. Okay? At ano pa po? Sabi niya, nakatanggap ng kaloob ng katuwiran, the gift of righteousness. So, sino po dito nakatanggap ng kaloob ng katuwiran? Amen. So, qualified po ba tayo to reign in life? Qualified ka ba? Have you received the abundance of grace? Have you received the gift of righteousness? Then you are qualified to reign in life. Qualified ka, kapatid. Okay? Ngayon, ang tanong, kung qualified ka, okay, ito ba yung nararanasan ng buhay mo? Walang question dun sa qualified eh. Kung tutusin, lahat po tayo qualified to reign in life. But seems na maraming mga Kristiyano na hindi nabubuhay sa tagumpay ni Kristo. Hindi nabubuhay ng yung pangako ng Diyos, I will give you life and have it more abundantly. No? Yung abundantly doon, hindi lang naman po yung marami kang pera. Hindi lang naman yung marami kang ari-arian, but you live, no? Because you live in the will, you live in the purpose of God. That is already reigning in life, no? So, pero marami po, sabi ko nga po, marami pa rin mga Kristiyano ang parang natatalo. Natatalo ng problema, no? Natatalo ng problema sa pamilya, natatalo ng pera, problema sa utang, di ba? Natatalo ng anumang bisyo, no? Okay? But ang totoo, because you are a Christian, you are qualified to reign in life. Mamaya, makikita po natin bakit mayroon pa pong mga Kristiyano. Ganon.
Okay? So Paul sets up a contrast, no? Strong contrast sa dalawa. Okay? Yung pong binasa po natin kanina sa Romans 5:17. May memorize po ninyo yung Romans 5:17. Napakahalaga po, no? Napakayaman ng talatang yon. Okay? Ang sabi po niya, Adam represents the old covenant humanity. No? Tayo po ay one with Adam. Okay? Dahil nagkasala si Adam, ang kamatayan ay lumaganap. No? Naghari ang kamatayan. No? Yun po yung sinasabi, death reigned. No? Adam's trespass brought sin, condemnation, and death. No? Hindi lang pumasok ang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan, pumasok ang kahatulan at kamatayan. Yun po yung sinasabi ng Genesis 3, no? Nang nagkasala si Adan at si Eva, nahiwalay sila sa Diyos. Ibig sabihin, namatay sila, nahiwalay sila sa Diyos. Kaya nga po sa Romans 5:12-14, ang sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Okay? Because of sin, death reigned. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lumaganap ang kamatayan sa lahat. Dahil ang lahat ay nagkasala. Ang lahat, no, ay nabigyan, no, ng kalikasang makasalanan. Hindi dahil ginawa rin natin yung ginawa ni Adan, kundi lahat ng mga nanggaling kay Adam, because we are one with Adam, lahat po tayo ay nagkasala. No, we have the sin nature. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuring na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Okay? So, as we go along, kasi po yung mga topics natin, mayroon pong lahat ng mga Roman, references. Kaya nga sabi ko po sa mga leaders, basahin, pag-aralan ng Book of Romans, ganun din ang Book of Galatians. Kasi yun po yung mga tatalakayin po natin. Okay? So, as of now, dun po muna tayo sa topic natin, reigning in life. Okay? So, Adam and Christ. No? The first Adam and the last Adam. No? Hindi po second Adam, no? The last Adam. Okay? The first Adam, no? Pumasok ang kasalanan, lumaganap ang kamatayan, pero yung huling Adan, which is Christ, representing the new covenant humanity, believers could now reign in life. Ang mga mananampalataya, dahil po sa ginawa ni Kristo, dahil sa natapos niyang gawa sa krus, believers now, no, ang mga mananampalataya ay pwede nang maghari sa buhay. Okay? Christ's obedience brings justification. No, just as if you did not sin, no? Parang hindi ka nagkasala. It brought righteousness, no? Yung obedience niya nagbigay ng katuwiran sa atin. No, it is a gift, no? Tatalakayin pa po 'yan ni Madam Jam. It is a gift. Ibig sabihin, hindi natin pinagpagalan. Hindi natin pinagtrabahuan, no? It is not earned. Hindi po natin nakamta na ang katuwiran dahil tayo ay mabuti, dahil may ginawa tayong magagandang bagay. Hindi po. It is a gift. It is only by the grace of God. Kaya po tayo ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos. Okay, Romans 5:18-19, ang sabi niya, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino po yung taong yun? Ang ating Panginoong Yesus. Dahil sa kanyang pagsunod, no? Dahil sa kanyang pagsunod, because of His obedience, marami ang mapapawalang sala. Justified, became righteous. Napawalang sala, naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi ko nga, it is not received, it is not earned, no? No, it is received, no? Not earned, no? Ito po ay
tinanggap lang natin. Hindi po natin ito pinagtrabahuhan. Okay? So the result, no, grace does not merely restore what was lost. Hindi lamang po ibinalik ng biyaya ng Diyos, ng grace, no? Pag sinabi natin biyaya, kagandahang loob, kabutihang loob, okay? Kahabagang loob, okay? Hindi lamang niya ni-restore yung nawala, no? Yung buhay na nawala, kundi it elevated the believer's position. Inangat niya yung ating posisyon. And what is that position? It is that right standing before God. Okay? Right standing. Katuwiran sa harapan ng Diyos. Kabanalan sa harapan ng Diyos. That is now our standing with God. We are righteous in Christ. Sabihin mo sa kapatid mo, I am righteous in Christ. I have the righteousness of Christ. Sige po, sabihin niyo, I have the righteousness of Christ. Okay? Hindi mo righteousness yan. Righteousness yan ni Kristo. Hindi mo ginawa yan, hindi mo pinagtrabahuan. Si Kristo ang gumawa. Si Kristo ang nag-obey. Si Kristo ang sumunod. Kaya tayo ngayon ay mayroong katuwiran niya. We are righteous before God because of Christ. Okay? So righteousness is the basis of reigning. Okay? Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay matuwid, therefore, you are qualified to reign. Okay? Mayroong kwalipikado ka ngayon, no? Na maghari. Not because you are strong, hindi dahil sa ikaw ay malakas, hindi dahil sa ikaw ay mayroong mataas na degree, o may degree, mayroong posisyon, hindi dahil sa ikaw ay nakatapos, but because we are declared righteous in Christ. Dineklara tayong matuwid, no, ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Dineklara tayong matuwid. Okay? Kaya huwag mong sabihin, hindi ako nag-aral, hindi ako qualified to reign. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo ko, hindi ako qualified to reign. Ito lang ang buhay ko, hindi ako qualified to reign. Hindi ako pwedeng maghari sa buhay. Ito lamang ako. Ay, katang kapampaldak si karaning kasakitan. Paldak si karaning kasakitan. Paano ako maghari sa buhay? Sister, pagtaksikara na ako ng kahirapan. You can, my dear brothers and sisters. This is the word of God. You can reign in life because you are righteous before God. Ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. That is the basis. It is not all your own righteousness. Hindi po sariling katuwiran mo, kundi katuwiran ni Kristo. And those who reign in life are those who have been righteous, no? Because of Christ. Okay? So, rooted po yan, no? Sa ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Kaya nga po, mararanasan po na because we are righteous, no? Diba? Yun lamang po yung hinihingi ng Diyos sa atin eh. Yung katuwiran. No? Diba? Alam natin ang lahat ng tao ay nagkasala. Sabi po ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Diba? Walang matuwid kahit isa. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng katuwiran. Kaya nga po ang mga pangako ng Diyos dahil tayo ay matuwid sa Kanyang harapan, tayo ay malinis na sa Kanyang harapan, tayo katanggap-tanggap na sa Kanyang harapan, ang mga pagpapala po niya na inilaan ay para sa atin na mga matuwid. Hey, you are righteous. Therefore, all the blessings of God, the favor of God, no, is upon you, no? Ay nasa sa atin because we are righteous. Kaya napakahalaga po nung righteousness na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ni David, ito po, lagi ko po itong binabanggit, pero gusto ko pong ulitin. Ang sabi po niya, okay, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid. Okay? Ang matuwid. Okay? Sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Diba? The righteous, I have been young, now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread.
No? Hindi ko pa nakitang pinabayaan ng Panginoon ang isang taong matuwid. Ni ang kanyang mga anak, no? Di ba nakita na malimos ng pagkain? Ang mga matuwid ay hindi pinababayaan ng Diyos. Hindi po kailanman niya hayaan ng ating mga anak ay mamalimos ng pagkain. Meron po bang namamalimos dito ng pagkain? Meron ba? Humihingi, pero hindi yun namamalimos. Hindi begging, no? Humihingi, Nay, pengin pagkain. Tay, pengin pagkain. O, isipin ng balay, makipagan niya karifem. Humihingi, but he does not beg. Nagbe-beg ka ba, Je? Hindi. May pambili naman pagkain yan eh. Maraming pera yan, sabi ni Pastor. Nakakatuwa po, may kapitbahay kang ganyan. Kay Mel Chanco ng CFSM. Ay, meron na bang kapalit, Sister Bel? Okay. Okay? Wala pa daw siya nakita matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. Kailanman, my dear brothers and sisters, hindi ka pababayaan ng Panginoon because you are righteous in His sight. Dahil ikaw ay matuwid sa Kanyang harapan. Amen? Okay? So sabi po, we are not here on earth to just live and survive. No, hindi lamang po tayo nabubuhay dito sa mundo para lang mabuhay at mag-survive. Pag sinabing nag-survive, ay okay nang may kapangan ko at nung beses, pati nga po survival, no? Okay na paruminggo, may labas kami. Survival, no? Hindi lamang po yun. No, we are not here on earth to just live and survive. We are called to reign in life. Marami po ako naririnig, we are called to thrive. No? Yung pong word na thrive, actually, it is flourishing. To flourish, umunlad, no? Mag-prosper. That is thriving. And that is reigning in life. Yun po ay pagre-reign sa buhay, pag-ahari sa buhay. No? When we are called, no? we are flourishing, we are prospering, no? We are growing, we are maturing. No? That is reigning in life. No? Christ saved us so we can reign. So sabi nga po, we are redeemed to reign. Yun po yung first quarter team natin. We are redeemed to reign. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. No, that is, we were redeemed. Tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Okay? Sa English, sa verse 14, ang sabi niya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. So we were redeemed by Christ. And Psalm chapter 107 verse 2, ang sabi niya, let the redeemed of the Lord say so. Diba? Inaawit natin yun. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, I'm redeemed, I'm redeemed. Yun daw po yung sabihin natin, let the redeemed of the Lord say so. I am redeemed. Lahat po tayo sabihin natin, I am redeemed. Tinubos na tayo ni Kristo. Tinubos na tayo ng Diyos. We are redeemed from sin. We are redeemed from curse. No? Tayo po ay tinubos na mula sa kasalanan, mula sa curse, mula sa ano yung curse? Mula sa sumpa. Ayan, mula sa sumpa. Christ has redeemed us. Kaya let the redeemed say, I am redeemed. Tayo po ay tinubos ni Kristo. Ibig sabihin, I am blessed. No? I am supposed to reign. Yun po yung sabihin natin, I'm blessed. Pinagpala po tayo. We are favored. Okay? We are supposed to reign. No? Tayo po ay dapat maghari sa buhay na ito because we were redeemed by Christ. Okay? Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon formed against you shall prosper. Lagi po natin itong binabanggit. No? Walang anumang baluti o sandata, no, na mag-form against you.
na matatalo ka ng anumang sandata. And every tongue which rises against you in judgments, you shall condemn. Mahalaga po yun, you shall condemn. Ano man daw pong tang o dila o mga nagsasabi na laban sa'yo, condemn it. Ano man ang sinasabi ng kaaway sa iyong kaisipan, ano man sinasabi ng kaaway sa iyong puso, condemn it. Sawayin mo, hatulan mo. Yun po yung ibig niya sabihin. Kaya po, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me. Ang katuwiran natin ay galing sa Diyos. Kaya lahat ng matuwid, kailanman ay hindi po mananalo ang kaaway sa buhay po natin. No weapon formed against you shall prosper. Okay? At anuman po ang ginagawa ng kaaway o sinasabi ng kaaway, pinapaisip ng kaaway, condemn it. You shall condemn. Okay? Sawayin mo. Okay? Rebuke mo. Okay? That is Isaiah chapter 54 verse 17. 2 Corinthians 10:5. Kaya nga po sa 2 Corinthians 10:5, okay, wala yata dyan. Ang sabi po niya, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. No? When we utter the word of God, when we speak the word of God, when we declare who God is in our lives. No? Kapag ating dinedeklara kung sino ang Diyos sa buhay natin, kung sino tayo sa harapan ng Diyos ngayon, no? Kung ating dinedeklara, sinasabi ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin, we are casting down imaginations. No? Every high thing, lahat ng bagay na tinataas ang kanyang sarili, no? Against the knowledge of God, na kung sino ang Diyos, no? Against no? Sa pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Okay? We should cast down, no? Lahat ng imagination, lahat ng kaisipan, no? Sabi pa po sa huli, bringing into captivity every thought, no? Yung pong mga kaisipan natin na negatibo, di ba? Yung takot, yung pag-aalala, no? Worry, fear, anxieties, no? Na ipinapasok ng kaaway. Okay? Meron po ako nabasa, thoughts daw, according to psychology yata ito, thoughts daw are not the things we think. Hindi po natin iniisip yung thoughts. Ito po ay tinatanggap lang natin. Ibig sabihin from outside. No, from outside tinatanggap lang natin. Siguro hindi pinoproseso ng ating kaisipan para maisip mo. Hindi po. Kundi ito ay bunga ng kung anong nakikita natin, bunga ng kung anong pinapasok natin sa ating kaisipan, bunga ng kung anong binabasa natin, ng ating pinapanood, yun po, nanggagaling yung mga thoughts. Kaya kung yung mga pinapanood mo o kung yung mga nakikita mo, no, yun yung nagdo-dominate sa kaisipan mo, no? Negative thoughts negative na kaisipan, no? Ang pumapasok sa iyong kaisipan. Paano ba yun i-explain? Yung mga thoughts na nare-receive mo, no? Cast them down. Sawayin po natin. Paano po natin sasawayin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipahayag mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kapag ikaw ay natatakot, ang sabi ng salita ng Diyos, fear not, for I am with you always. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. No? Palagi mo akong kasama. Fear not. Huwag kang matakot. Kasama kita, hindi kita pababayaan. No? Kapag dumarating ang pag-aalala sa buhay po natin, no? Say the word of God. Speak the truth that is in the word of God. No? God will supply all my needs according to His riches and glory. Ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Okay? The Lord is my shepherd, I shall not want. No? Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. Okay? Declare the word of God. Speak the word of God. Speak Jesus in your life, who Jesus is. In your life, Jesus is my Savior.
ang Diyos, ang aking kagalingan, ang Diyos, ang aking dakilang manggagamot. Ang Diyos ang tagapaglaan ko ng lahat ng bagay. Declare who God is. Ang Diyos ay tapat sa buhay ko. Ako po, I always declare and I always speak blessings. No? Even to your children. Ako sa aking mga anak, I always speak blessings to them. I declare the word of God to them. Ngayon po, dahil may bago pong business si Janiel, no? Siyempre, dahil nagsisimula pa lang, talagang may mga araw na mahina, no? Pero alam po niyo, pag sinabi niyang wala pang customer, hindi niya alam. Ako, I declare blessings. I speak customers to come. No? I speak that. No? Lord, you have blessed my child, you have blessed my daughter. Kahit sa ibang mga anak, I speak blessings to them, even to Janiel, Joshua, no, J-Mark, to Lawrence, to my love. I speak blessings to them. No? Nag-speak po ako ng blessings. I speak the word of God. Lord, you love them, you care for them. Diba? Sabihin natin kung sino ang Diyos sa buhay. Tapat ka sa buhay nila. Kailanman hindi ka magkukulang sa kanila. Kailanman hindi mo sila pababayaan. No, that is the truth. Yun po ang katotohanan. Let us declare this to our children, to our parents, no? Sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga katrabaho, your boss, no? Don't take negative. Don't think negative. Huwag mo sabihin, ay nga na ako wala ning atang pag-asa king Vienna. Huwag niyo po sabihin yun at huwag niyo isipin yun. That is casting down imaginations. You rebuke that. No? Alisin niyo po yun sa kaisipan niyo dahil ang anak mo ay pinagpala ng Diyos dahil ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. He is blessed. He is blessed because of the righteousness of Christ. Amen po? Kaya po, ito po yung pangungusap ng Diyos sa akin, yung Espiritu ng Diyos. No? Minsan po kasi, di ba, pag mayroong humihingi ng payo sa atin, o kaya yung ating mga anak, no? Minsan sinasabi natin, wag mong isipin yan, pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Magbabago din siya, wag kang mag-alala, magbabago din siya. Yun yung mga sinasabi natin, no? Mabayad la rin din utang ko. Ding marakal kong utang, ding kabaragbag kong utang, mabayad la rin. But you know, ito po yung pangungusap ng Diyos sa akin. Instead of saying that, why don't we just declare what the Word of God says? Di ba? Yun po yung sinasabi ko kanina. Kung yung asawa mo hindi nagbabago, hindi nagbabago, no? Yung pag-pray mo sa Kanya, Panginoon, mabuti ka sa Kanya, siya po ay pinagpala nyo rin, siya rin ay binayayaan mo, no? Alam ko na ang salita mo, ang siyang patuloy na magbabago sa Kanyang puso. Yun po yung ipanalangin natin. Hindi yung, Lord, magbayo na po sana yung asawa ko, makanya niya po ugali. Sabi ni Daniel kay Pastor nung New Year. New Year na, 2026 na. Nagbago ka na ba? Ano yung New Year's resolution mo? Nagpapagawa kasi siyang lemon ginger na with calamansi and with honey. Minsan meron pang oregano. Sabi niya, di ka pa rin nagbago, 2026 na. Hindi, thank you, 2025. Ha? Ang tagal naman ng 2027, sabi niya. Gusto ko na mag-New Year's resolution, ang tagal naman ng 2027. Okay, so nasaan na tayo? Okay, so, sabi po, ano pa yung next verse natin? Okay? So, ito po yung dapat na po na hindi na maghari sa buhay natin, no? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos, no? For sin shall not have dominion over you. Din po yung sinabi ko kahapon, nung last week, di ba? No? We should reign over sin. We should reign over the enemy. Okay? Sin shall not have dominion over you. Next slide. Ang sabi po niya,
Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not entangled again with the yoke of bondage. Huwag na daw po tayong muling paalipin. No, dati alipin po tayo, di ba? Alipin tayo ng kasalanan. Pero pinalaya na po tayo ni Kristo. Ang sino ang pinalaya ay tunay na malaya na. Okay? Kaya sabi po niya sa mga taga-Galatians, do not be entangled again with the yoke of bondage. Huwag ka nang paalipin. Lumaya ka na dyan. Lumaya ka na sa kasalanan. Huwag ka nang paalipin sa kasalanan. No? That is reigning in life. Okay? We are living under the grace of God, under His kingship, while reigning in His victory. Kaya sabi po, do not allow sin to reign over you. Do not allow the enemy to reign over you. Do not allow fear, anxiety, worry to reign over you. Do not allow sickness, disease to reign over you. Do not allow lack or poverty to reign over you. Do not allow life circumstances to reign over you. Okay? Instead, you reign over sin, you reign over the enemy, you reign over fear, anxiety, worry, you reign over sickness, diseases, you reign over lack and poverty, you reign over life circumstances through Christ, no? Through the Word of God. Doon po tayo, yun po yung paghariin natin sa buhay po natin. Hindi takot, hindi pag-aalala, hindi sakit, no? Hindi sakit. Sister, kahit na ang sakit-sakit ng nararamdaman ko, yes, you can still reign over it. No? Pwede mong sabihin, no? Pwede mong ideklara ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So you are not helpless, you are not powerless. No, hindi ka po talunan because you have power. No, hindi ka helpless. Ano yung helpless? Yung hindi mo kaya? Hindi po, kaya mo. Because you have power, you have the royal authority to reign in life. No? We are called to reign in life. So, sabi po, exercise the royal authority you have. Gamitin po natin yung authority na nasa sa atin. Okay, Psalm 92 verse 12, ang sabi po, yun po yung sinabi ko kanina, the righteous shall flourish like a palm tree. No? Ang mga matuwid daw po ay uunlad. No? Katulad ng palm tree. Uunlad ang mga righteous. Okay? Psalm 35 verse 27, ang sabi niya, let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause, and let them say continually. Sa ibang mga version po, sa Message version, yung pong let them say continually, say over and over and over. Hey, yun po yung Message version. Ano daw po yung sasabihin natin over and over and over? Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Yun daw po yung ulitin natin palagi. Let them say continually, palagi. Say over and over and over. Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Ano po sa Tagalog yun? Purihin ang Panginoon na siya'y nagagalak sa pagunlad ng kanyang alipin. Sa pagunlad ng kanyang mga anak. Nasisiyahan po ang Diyos. Nagagalak po ang Diyos na makita niya tayong lumalago, umuunlad, sumasagana. No? He has pleasure in the prosperity of His servant. At kalooban po niya, God wants you to flourish. God wants you to prosper. God wants you to reign in life. Yun po ang kalooban ng Diyos. Let us always say, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Psalm 34 verse 10, you shall not want any good thing. No? You shall not want any good thing. Ibig sabihin, lahat ng mabubuting bagay ay mapapasa atin. Yung pong unang verse yan, kung di ako nagkakamali, ang leon ay magugutom, ang sabi niya, pero ikaw ay hindi kailanman pagkakait ng mga mabuting bagay. Hindi kailanman pagkakait ng Diyos ang mabuting bagay sa kanyang mga anak. Amen po? This is the Word of God. This is what the Word of God says. Hindi ipagkakait ng Diyos anumang mabuti para sa iyo. Okay? Psalm 68 verse 19, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Niloload niya tayo. No? Alam po natin yung term na load. Pag ikaw ay nagpa-load sa cellphone mo, niloload ka niya araw-araw. Okay? Load us with benefits.
no? Niloload po niya tayo ng mga kapakinabangan, mga mabubuting bagay sa buhay po tayo. Daily, daily. Daily loads us with benefits. Proverbs 15:6, in the house of the righteous, there is much treasure. No, sa tahanan daw ng isang taong matuwid, maraming kayamanan. Pagpapala, no? In the house of the righteous. So declare, no, what these words, promises, no, says. Say them over and over again, no, until they sink into our hearts. Hanggat ito po ay may tanim sa ating mga puso and see them happen in the Spirit. Makita po natin itong nangyayari na, no? Hindi pa natin nakikita physically, di ba? Di ba kapag tayo po ay nagdedeklara ng isang bagay, hindi pa natin nakikita physically. Lord, may utang pa rin ako. Lord, may sakit pa rin ako. Lord, may problema pa rin ako. Hindi natin nakikita physically, but just continue to declare the Word of God until you see them spiritually. Kasi ang bagay na nandito sa physical, ang pinagmumulan niyan ay spiritually. You need to see them first in the Spirit. Kailangan mo munang makita in the Spirit. Mga bagay na hindi nakikita, pero nakikita ng iyong mga mata ng pananampalataya. You see them in faith. Nakikita mo sa iyong pananampalataya na ito nangyari na ito nagaganap na. Okay? And then that thing you see in the Spirit will manifest in the physical, will manifest in the flesh. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin na tagal ko nang nagdedeklara, tagal ko na nanalangin, pero parang walang nangyayari, sis. Hindi mo alam. Di ba? Di ba kapag tinanim mo ang isang buto, wala ka nakikita sa itaas, pero sa ilalim merong nangyayari. Okay? So, as we continue to declare the Word of God, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, just continue to speak the Word of God. Speak who Jesus is. Speak who God is in your life. No? Declare, worship God, who He is. Patuloy po natin sabihin kung sino tayo. No? Ideklara kung sino tayo. My dear brothers and sisters, may nangyayari po. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi babalik sa Kanya na walang kabuluhan. Kapag inatter natin, kapag sinabi natin ang salita ng Diyos, may kapangyarihang dumadaloy doon. Kaya huwag mong sabihin walang nangyayari. May kapangyarihang dumadaloy doon. Until such time, no? Ang salita ng Diyos, sa patuloy mong pagdedeklara ng salita ng Diyos, makita mo sa iyong spirito na ito ay ganap na ito ay natupad na, and then it will manifest in the flesh. Amen po? Amen po. That is declaring, that is casting down imaginations, yung negative thoughts. No? Palitan natin ang negative thoughts natin ng salita ng Diyos. Whenever the enemy, kapag ang kalaban, no, nagpapasok siya ng negatibong kaisipan, ng takot sa iyong puso, ng pag-aalala sa iyong puso, sawasatin mo to. Sawayin mo ito. No? Sawayin mo ito ng salita ng Diyos. Wala kang karapatan sa buhay ko. Hindi ako binigyan ng Diyos, ng espiritu ng takot. Wala kang karapatan dyan. Umalis ka dyan. Casting down imaginations. Okay? So, amen. Okay? Malapit na matapos. Okay? So 1 Corinthians 2:9, sabi po niya, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Nakita na ba ng iyong mata? Narinig na ba ng iyong tenga? Sumagi na ba sa isip mo ang mga inihanda ng Diyos para sa iyo na umiibig sa Kanya? Okay? God wants us to flourish. God wants you to flourish. He wants you to prosper. He wants you to live in victory. He wants you to reign in life. Okay? Sabi ko nga kanina, the question is not, are you qualified? Yes, you are qualified. But, are you using your authority to reign in life? Ginagamit mo ba ang authority na ibinigay ng Diyos sa iyo para ikaw ay maghari sa buhay? Authority, when we say authority, kapangyarihan.
No? Kami po may aso, si Janiel pala, aso niya. Pangalan niya, Twix. Pag nagugutom na siya o may narinig siya tao sa sala, ang ingay niya. Ganyan na siya ng ganyan doon sa bintana. Sira na nga lahat ng bintana namin. Dahil sa kakaganyan niya ng mga paa, nawala yung mga salamin. Ang ingay niya talaga. No? Dati, lagi ko lang sinasabi, Twix, quiet. Twix, stop. Okay? But when you say with authority, iba yung dating niya, di po ba? Twix, stop! With authority yon. Okay? Tumitigil naman siya. Pero maya-maya, ayun na naman. That's why, no? Our weapons are not carnal, they are spiritual. Diba? Ang ating pong sandata ay hindi carnal, it is spiritual. It is the word of God, the sword of the Spirit. Kaya nga po, huwag kang tumigil na magsalita ng salita ng Diyos, huwag kang tumigil na magdeklara ng sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano sinasabi ng Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung sino ka sa harapan ng Diyos, kung sino ka ngayon kay Kristo, huwag mong tigilan yun. No? Kasi makasingit lang ng konti ang kalaban, ayan na naman, negative. No? Kaya huwag mong tigilang basahin, pagbulayan ang salita ng Diyos. Renew your mind through the Word of God. This 2026, yun nawa yung maging goal po natin. Let us renew our mind. Patuloy na ma-renew ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Maglaan po tayo ng panahon para sa salita ng Diyos. Nang sa ganun, hindi mga negatibo ang mga naiisip natin, kundi yung mga bagay patungkol sa Diyos, mga bagay na espiritual, mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin, mga pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin na kanyang mga anak. Amen po ba? We can reign in life. Sabihin mo po, sabi mo, I can reign in life. Yes, we all can reign in life because of Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, that in this world, Lord God, hindi lamang po kami nandito para mabuhay. Hindi lang po kami nandito, Lord, para mag-survive. But we are here, Lord God, to reign in life, para maghari sa buhay, Panginoon. At ginawa mo na ang lahat, Panginoon. Ikaw ay naghahari sa buhay po namin para kami ay makapagharing kasama ka. At kami ay makapaghari sa buhay na ito. Kaya, O Diyos, sa patuloy na pagkilala po namin sa iyo, pagkaalam namin, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin, patuloy po naming makita, Lord God, na kami nga ay maaring maghari sa buhay na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan. Tayo po'y nasa dako ng banal na komunyon. Kung iniisip mo na hindi ka karapat-dapat na makibahagi, kung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo na rin ang katuwiran niya sa iyong buhay. Kaya ang tingin ng Diyos sa iyo, matuwid, karapat-dapat at katanggap-tanggap. Kaya ikaw ngayon ay karapat-dapat sa Diyos, makibahagi sa kanyang banal na komunyon. Ang gagawin po natin ngayon ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Pag-alala sa pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya yung tinapay na ating kakainin ay simbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo maging malinis sa kanyang harapan. And tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos, alahanin po namin ang iyong kabutihan ngayong umaga. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong ginawa, Panginoon. Salamat sa tinapos ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Natunay nga, Panginoon, sa oras na ito, dahil kinilala ka namin, tinanggap ka namin sa aming mga buhay. Kami ngayon ay matuwid, karapat-dapat sa inyong harapan. Kaya salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ibahagi na po natin ang tinapay at ang katas ng ubas habang tayo umaawit sa Panginoon.
O iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di mailalarawan ng matalinong mangilalang. Kahit ipunin yung kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Tumayo po tayong lahat. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po niya sa kanyang salita, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Itas natin ang kopa ng ating awa. Sa gayon din naman paraan, ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng maghapunan. At sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Itaas natin kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus. At kami ay makikisalo ang mensaheng ito, Panginoon. Si Kristo ay namatay at nabuhay na muli. Ay si Kristo rin ang babalik para sa amin. Sabay-sabay natin inumin to, kapatid. Amen. Thank you, Lord. We give you praise. Wala ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, na wala pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay.
God. Hallelujah. Palakpan tayo makaupo na. Amen. Palakpan natin, Panginoon. Palakpan natin siya. Hallelujah. Tunay nga po, 2026, Reading in Life. Amen. Tayo ay mumuno sa buhay nito. Sa buhay natin ngayon, ay tayo mamuno. Sabi niyo po ng aking basahin. Sige, basahin natin. God is not asking us to live for Him. And He is asking us to let Him live through us. Sabi sa Tagalog, di tayo inihingi ng Diyos, inihingan ng Diyos na mabuhay para sa Kanya. Ayaw ng Diyos yun. Ay di na inihingi yun. He is asking you to live for Him. Di siya humingi na tayo mabuhay para sa Kanya. Ang hinihingi niya ay ayan natin. Ayan mo na siya ay mabuhay sa pamamagitan natin. Yan ang hinihingi. Ang hinihingi niya, ayan natin siya ang siyang mabuhay sa atin. Sa pamamagitan natin, siya ay mabubuhay. Mga kapatid, napalaga po ito. Karamihan sa mga Kristiyano, para sa Kanya, no. Ayan natin na siya ay mabuhay sa atin. At tunay nga po, ang buhay na yan, kapag inayan si Kristo, ang Diyos, ay siya patuloy natin kilalanin sa buhay. Nananahan siya. Dahil tinagap natin siya. Amen? Amen. Tinagap niyo? Hello? Tinagap niyo ba, Panginoon? O tinagap natin siya, nahanto natin na. Pero kailangan, makita nga natin ito. Malaman nga natin ito. Kung ano nasa atin. Kung ano buhay natin ngayon bilang anak ng Diyos. Kung ano tayo, kung sino ang Panginoon, ay ganoon din po tayo. Yun ang buhay natin. Yun ang buhay natin. Kung sino siya, ay ganoon din tayo. That's our life today. Sabi nga ng 1 Corinthians 15, kinaran. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adam, ganoon din naman, dahil sa kaugnayan natin kay Kristo, lahat ay muling bubuhayin. So dahil sa kaugnayan natin sa kay Adam, we are dead. Pero dahil sa kaugnayan natin sa Panginoon, we are now alive. We're now alive. So, dati, buhay natin ay buhay na nakaugnay kay Adam, na kung saan ay makasarili, lahat ng bagay na masama. Pero ngayon, ang kaugnay natin kay Kristo, ang buhay niya, ang isang buhay na atin. At ang buhay niya ay katuwiran, pagpala, biyaya, no? Lahat ng bagay ay nasa kay Kristo na, nabigyan ng Ama. Ang buhay niya, nasa atin na. Hindi po palabas ang po o prosperity. Hindi po palabas ang purpose. Hindi po palabas yan, kundi pa loob yan. Ang purpose natin ay fellowship, makilala sa lubusan. Ang prosperity ay yung kung sino tayo kay Kristo, that is prosperity. Di po labas. Kasi ang believer, pwede yung prosper. Di ba? Ang mga pinakamayaman ngayon sa buong mundo ay hindi mo Kristiyano. So hindi na pwedeng lapasan yun. Ang tunay na kayaman ay si Kristo. Si Kristo kayaman. At kapag tuloy natin nakikilala sa ating mabuhay, ang mga bagay na paggawa ng mabuti, paggawa ng training, pagpamahala na tayo ng authority. Ang authority niya ay hindi para mag-dominate sa tao, kundi para mag-dominate tayo sa katuwiran, kabanalan, lalo ni Diyos sa ating mabuhay. And the more we become righteous in our life, nagmamaripas sa ating mabuhay, then we are reigning life. Yun ang pag-reigning life. Kapatid, huwag yung paglabas ang tinitin natin when you reign in life. At gano'n natin ipaloob. At ang labas ay darating lang.
Kaya seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to us. Our happiness, our joy is Christ. Our treasure, ang ating kayamanan, ang ating buhay, ating kapayapaan si Kristo. Ang Diyos. Hindi po yung wala kang utang, wala kang kasakit. Alam mo, may liwanag. Pero kadiliman nandyan. Nandito tayo sa mundo. Hindi ibig sabihin may liwanag. Kailangan Kristiyano ko, kalam, nag-reino ko life, wala akong sakit, wala akong problema. No, hindi po yan. Napagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay sa buhay nila. Tayo payapa, patay puno ng pag-asa kagalakam. Kaya alam natin, ang yan lahat ng bagay ay nasa paligid lang natin. Pero hindi ko hayaan na ito ang siyang mamayani sa akin. Hindi ko hayaan na ito ang siyang maghari sa akin buhay. Kung di maghari sa akin, kung sino si Kristo, kung ano ang buhay ko, yun ang maghari sa akin. That's training life. Yun ang hayaan ko na mamayari sa ating buhay. Di yung, dapat wala akong sakit, dapat wala akong utang, dapat wala akong problema, dapat walang, di pwedeng maging perfect ang lahat. Ang perfection natin nasa loob, nasa buhay natin. Then it will manifest, it will enjoy yung buhay mo kung sino ka kay Kristo. You will see it in your life. Makita mo sa buhay mo how you are blessed, how prosperous you are, kung ano ka pinagpala, kung ano ka sinasagana ng Diyos, paano ka. Lahat ay nasa iyo ng buhay mo. And you will enjoy fellowship with God. And you will enjoy, hindi yung panlabas. May enjoy ko, buhay ko kay Kristo, dahil meron ko ito, meron ko. Hindi po yan. Hindi po yung lahat ay pasamantala. Wala akong sakit. Hindi po yan. Lahat ng bagay sa mundo ay pasamantala, lahat ng bagay ay magbabago. Pero, ang ating kaugnayan, buhay natin kay Kristo, hindi na babago yan. Kaya lagi kang masaya, lagi kang prosperous, lagi kang pinagpala, lagi kang payapa, lagi kang magalak. Dahil ang Diyos mo, tinanggap mo, ang buhay mo yun, ay laging sapat sa iyong buhay, at laging nandyan siya, lagi siyang nagagalak, lagi siyang pulo, kapayaran. Wala kang kulang, wala kang pangailangan, wala kang pangailangan sa buhay mo. Dahil kay Kristo, ang siyang buhay mo yun. Ang Diyos, ang siyang buhay mo yun. That's why you are reigning in life. Amen. You are reigning in life. When you are reigning in life, then it will manifest sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa mga bugulong mo. You are enjoying in spite of everything. Because dahil mo, ang lahat ng bagay niya ay lahat ng bagay na pagtagumpayan na ni Jesus sa ating buhay. Siya na nagtagumpayan niya para sa atin. Kaya, ating mo lang kilalanin ang ginawa ni Jesus sa ating buhay. Hindi ito para tayo ibang tagumpay, kundi tayo nagtagumpay na dahil kay Kristo. Kaya ang kailangan natin paniwalaan ang buhay na yun nasa ating mga buhay. Amen? Amen? Kaya po, kami ito ba natin? Di na. Di na. Di na. Okay ba? Hindi ka kanda. Siya tayo lahat. Siya. Hindi na. Huwag na siya. Nasaan nila. Okay. Praise God. Hallelujah. Hello sa all time. Amen? Pagpapan natin, Panginoon. Salamat sa ginaan, Panginoon. Ang ating mensahero, aking misis po yan. Maganda po siya yan. Amen. Yung pong dami niya, online yan. Online. Okay. Mura lang yan. Praise God. Glory to God. Pagpapan natin, Panginoon. Sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Yes, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Napakasarap, napakatamis, napakayaman, Panginoon. Na kung saan yung mga salita mo, ikaw, ang buhay mo, ay hindi namin sukat alakain. Nangyayari ito sa aming buhay. Hindi namin sukat alakain na ibigay mo ang mga bagay na hindi namin nakikita. Mga bagay na inandam na ay nasa amin na. Lord, dahil kay Kristo, everything is all in us.
Kaya Lord, napakaganda. Hindi ka paniwala. Pero totoo, Panginoon, kung sino kami yun. Ako sana, sabi nga, 1 Corinthians 2:9, ang lahat, ang mga nakita, ang mga bagay na inihanda mo, di ba nakita ng tao, hindi ba nakita? Pero ngayon, Panginoon, ay nasa amin, nakita namin sa pagitan ng salita, sa pagitan ng Espiritu, nakita namin who we are in Christ, kung sino kami kay Panginoon sa inyo, at lahat ng bagay, Panginoon, ay tunay nga, napakayabong, Panginoon. Nagpo-prosper ang aming buhay. Dahil patuloy namin nakikilala, nalalaman kung sino kami, ibigay mo sa aming buhay. Lord, we thank you. We praise and glory. Thank you, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we all say, Amen, Amen. Amen.